Magandang araw mga kabayan, may apila po itong si Bini Abante sa kanyang kapwa magnanakaw na magbago na daw po sila. Naku po, akala mo isang birhen, akala mo isang malinis na nagkukunwaring pastor itong si Bini Abante. Kung makapanawagan sa mga involved sa korupsyon mga kabayan po natin, itong mga taong ito, sila po yung gigil na gustong ipa-impeach si Vice President Sara at binusalan, pinatahimik ang mga kongresista na lumalaban sa korupsyon mga kabayan po natin. At alam nyo ba, itong si Bini Abante ang may isa po sa pinakamalaking budget allocation sa Cabinet Files. Kaya takot na takot po sila na makaupo itong si Vice President Sara. Ngayon pa lang, ay kung ano-ano na ang kanilang sinasabi, issue ayaw nila na umupo si Bibi Sara dahil mas matindi pa daw po ito kay Tatay Digong dahil alam nila na kapag magkaroon ng malalimang investigation, kulong ang bagsak nitong mga magnanakaw, itong mga involved sa korupsyon at itong mga tinatawag din mga kababayan natin na attack crocodiles ni Martin Romualdez. Anyway mga kababayan po natin, no? Ito po yung ating mga pag-uusapan, pero kung bago pa kayo, huwag kalimutan mo na i-like ang video ito at kung hindi pa kayo nakapalo, pakipalo na lang at pa-subscribe dito sa ating social media platform. Tinawag po mga kababayan po natin na attack crocodiles ni Martin Romualdez itong si Bini Abante ng isang congressman na si Congressman Toby Chanco. At ang pagkasabi niya dito mga kabayan, obvious naman na si Bini Abante ay attack crocodile ni Martin Romualdez. At sa totoo lang, isang karangalan na mapuna ng mga masigasig na tagapagtanggol, taga-depensa at taga-puri ni Martin Romualdez. Yun po ang sabi ni Congressman Toby Chanco. Dahil ngayon itong si Toby Chanco ay binabanatan ng mga kapwa niya congressman na natatamaan kapag sinasabi niya na si Martin Romualdez ang utak sa pinakamalaking pagnanakaw sa kaban ng bayan. At isa po sa unang nag-react, mga kababayan po natin ay si Bini Abante. Tandaan natin kung sinong unang pumutak, siya ang nangitlog mga kababayan. At ang unang nasaktan, siya po ang guilty sa anumang akusasyon. Ang masyadong defensive na si Bini Abante mga kababayan po natin. Ngayon, tinatakot po nitong si Bini Abante, itong si Congressman Toby Chanco, baka daw magaya po sa kay Meow Meow. Kasi sa totoo lang mga kabayan, ano ba ang ginawa nila kay Congressman Meow Meow? Diba? Partido nila po, itong National Unity Party, NUP, ang nagpasuspindi kay Meow Meow. Yan si Congressman Puno, mga kababayan po natin. So ngayon, para bang tinatakot ni Bini Abante, itong si Congressman Toby Chanco, na wag nang maingay at manahimik na lang kung ayaw niya magaya kay Meow Meow. At hinamon niya pang maglabas ng ebidensya, mga kabayan, itong si Congressman Toby Chanco. Alam mo, Bini Abante, no? Kung sa dalawa, sa inyo, ang ikukumpara natin kung sino ang mas matalino, napakatalino po itong si Toby Chanco. Kaya nga naman nilagling niya si Martin Romualdez dahil ayaw niyang masabit sa kalokohan ni Martin Romualdez. Hindi niya tinanggap yung mga bonus niya. Hindi po siya nagpabayad doon kay Martin Romualdez kasi alam niya ang masasabit siya. So ganyan po, kawais itong si Toby Chanco. Pero siyempre, dahil ayaw niya nga na masabit siya, protektado niya pa rin itong si Bongbong Marcos. Kawawa po si Bini Abante, mga kabayan po natin. Iyak po, sa totoo lang dito, sa mga patutsada at birada po ni Congressman Toby Chanco. Ito, pakinggan niyo mismo ang galing sa kanyang interview. Ako mismo gumawa nito, ha? Sabi ko, obvious naman na mga attack crocodile yan ni Martin Romualdez. Okay? It's my pleasure and honor to be criticized by those protecting, defending, and praising Martin Romualdez. No? So, malaking karangalan sa akin na ako'y binabatikos ng mga crocodile ni Martin Romualdez. Okay? So, nagpapakita na magkaiba talaga kami. Tapos sabi nila, wag ko daw buhayin yung mga issues, diba? No, pipilitin kong buhayin yan, mga issues, dahil hanggang ngayon, wala pa namang big fish na nakukulong. So, ayoko naman makalimutan. Tama, wala pa namang big fish na nakukulong. Kaya palagay ko, itong hamon din ni Toby Chanco, para ito sa kanyang mahal na si Bongbong. Ng mga tao yan. Ngayon, ang tanong sa kanila, bakit kaya takot na takot sila na binubuhay yung Yan nga po mga kababayan po natin, no? Takot na takot sila dahil nga po mga kababayan po natin, no? Ayaw nila na sila po yung unang makulong. Takot po sila dahil sa kanilang sariling multo, mga kababayan po natin. And Toby Chanco, sa totoo lang, wala tayong maasahan pa na makulong na big fish. Sapagkat alam naman natin kung anong ginagawa ng ICI, anong ginagawa ng DOJ, anong ginagawa ni Vince Dizon sa kanyang pag-ikot. Diba? Unahin natin yung ICI. Ang ICI nagsiresign yung mga miyembro ng ICI sapagkat hindi na nila kaya
na protektahan, or sabi nga ng isang congressman, na si Congressman Erase, nasabi daw po sa kanya ni Babe Singson ng commissioner ng ICI na hindi na kaya maglinis ng kalat ng palasyo. Diba? Kasi sobrang kalat, sobrang dami nilang kilalaman at sobrang dami nilang involvement. Kaya hindi na daw nila kayang lilinisin ito. Diba? And Martin Romualdez, nasaan po ba ngayon ito si Martin Romualdez? Nawala na po ito si Martin Romualdez. Halos hindi na nagpapakita sa Kongreso. At minsan makikita natin sa mga photo ops, sobrang payat na po ni Martin Romualdez. Patunay, nag-deteriorate ang kanyang katawan dahil sa sobrang pagod, stress, pag-iisip kung paano nila malusutan ang matinding pagnanakaw na ginagawa nila sa kaban ng bayan. Kaya itong si Toby Chanko, kung gusto niya talaga na makulong itong tunay na mastermind, dapat i-convince siya si Bongbong Marcos na mag-resign na at aminin ang katotohanan, kinalaman sa usapin po ng matinding pagnanakaw sa flood control sa kaban ng bayan. At kung tinawag na takdog, mga kabayan po natin, nitong si Congressman Toby Chanko, itong si Bini Abante, palagay ko, karapat-dapat po tawagin si Bini Abante na attack dog or attack crocodile ni Martin Romualdez, na pilit pa rin sinasabi na napakaganda po ang pamumuno ni Martin Romualdez. Mga kabayan po natin, maganda para sa kanila dahil pumaldo sila. Ipapano yung taong bayan na imbis na makatulong ang mga proyekto na pinagagawa nila, nandiyan yung flood control naman, nandiyan yung mga katsay, tulay ng mga bumabagsak at kung ano-ano pa, iperwisyo po kasi mabilis masira, reconstruct, another gastos, another panggulo na naman, no? Another kalat na naman, another, no? Mga kababayan po natin, walang kwentang proyekto ang kanilang pinagagawa. And again, balikan natin si Vince Dizon, mga kababayan po natin. Sinasabi ni Vince Dizon, tama daw po at talagang siya po ay hindi bias sa pag-iimbestiga ng mga issue po ng flood control. O bakit ngayon, trending pa nga yung vlogger na si Madarahog sa TikTok sa kanyang mga expose doon sa mga proyekto ni Sandro Marcos sa unang distrito ng Ilocos. Pero itong si Bini Abante, mga kabayan po natin, parang pinapalabas pa na wala daw po magnanakaw sa kanilang kalyado at hindi daw po magnanakaw ang mga Marcos. So sino po yung mapapaniwala nila dito? Dahil tingnan mo po yung mga proyekto ni Bongbong Marcos sa Ilocos. Ang daming substandard goods project, isang buwan, isang taon, no? Ay durog na agad ang kanilang mga pinagawa ng mga flood control project. So itong mga taong nagdedepensa kay Bongbong Marcos at sa kanyang pamilya, malinaw po mga bayan po natin na sila ay nakikinabang sa mga matitinding korupsyon na nangyayari po sa ating bansa. Kaya dapat mawakasan ito. Sa anong paraan? Dapat ma-impeach si BM or mapaupo si Vice President Sara para magkaroon ng tama at may credible na panggobyerno. Ngayon wala eh. Mas pinapainit pa kanila yung usapin sa West Philippines Sea dahil parang gusto pa nila magkagera kaysa mapayapang bansa. No? And sabi nga ni Congressman Liviste, mayroon na po tayong de facto martial law. Ibig sabihin, hindi man daw po nagdeklara ng official na martial law, pero parang nararamdaman na natin yung panggigipit sa mga taong kritiko sa gobyerno ng isang Bongbong Marcos. So yan ang muna yung ating update. Maraming salamat po. Kung hindi pa nakalike, palike naman ang video, pa-subscribe dito po sa ating social media account. Mabuhay. Salamat.